Napalingon si Johanna kay Stella nang pumasok ito sa kanilang kusina. Hi, Mommy! Masayang bati niya sa ina na siyang ikinangiti naman pabalik ni Stella. Anak, pwede bang kausapin kita sandali? Tumango naman si Johanna sa sinabi ng ina, kung kaya tinabihan niya ang anak. Nakangiting hinawakan ni Stella ang dalawang kamay ng anak at tinitigan ito ng diretsong mata ng bata. Johanna, listen to me. What happened last night ay ayoko nang maulit. That is why nag-decide ako na bumalik na tayo sa Canada. Nakausap ko na si Tito Jomari mo at after nitong event makakaalis na tayo. Natigilan si Johanna dahil sa sinabi ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan ang bagay na yon, lalo na't maayos naman ang pag-uusap nilang mag-ina kagabi. Po? But mommy? Hindi matuloy na Johanna ang sasabihin niya at naiiyak na ito. Ayaw niyang iwan ng ama. Ayaw niyang malayo sa tabi nito. Kahit na hindi nito alam na anak siya nito'y napalapit ng loob ng bata sa ama. At ayaw na niyang malayo dito. Anak, please. Ang kaligtasan mo lang ang iniisip ko. Paano kung hindi ka na mailigtas sa susunod? Ayaw kong mawala ka sa akin. Ikaw na lang ang meron ako, anak. On the other part, naintindihan din ni Johanna ang ina. Ayaw lang nito na mapahamak siya. Siyempre, mas mahal niya pa rin ang ina at ayaw niyang magalit ito sa kanya kung kaya nagdesisyon na siya. Sige po, Mami. Ngiting pilit na sinabi niya dito na ikinayakap naman sa kanya ng ina. Thank you, my daughter. Bulong ni Stella at humiwalay na siya sa anak. Ipagluluto kita ng breakfast. While si Mami, sa baba kakain kasabay ang guest natin. Wait me here after, okay? Yes po, Mami. Ngiting sabi ni Johanna sa kanya. Tumayo na si Stella at nagsimulang magluto ng umagahan ni Stella. Lihim siyang tumitingin sa anak at kita niyang malungkot na aura nito at alam niya na dahil yun sa pag-alis nila, ngunit wala siyang magagawa. Kailangan nilang umalis doon sa lalong madaling panahon. Katulad ng sinabi ni Stella ay sa baba siya nag-breakfast kasama ang mga bisita niya. Naroon din si Maximus, Lance, Jomari, Rowan at Perlita. Si Perlita ay kanina pa nag-aalalang nakatingin sa pinsan, ngunit niningitian lang siya ni Stella para sabihin na okay lang siya. Si Rowan naman ay kanina pa rin napapansin si Stella na nakatitig sa kanya sa hindi malamang dahilan. Naiilang nga siya sa pagtitig nito, ngunit hindi na lang niya pinansin at nag-focus sa pakipag-usap sa mga bisita niya. Mamayang tanghali ay aalis ng mga ito, kaya matapos ang breakfast nila ay pwedeng-pwede na mag-swimming ang mga ito. Siyempre, maliligo rin sila bilang pakikisama sa mga ito. Natapos ang breakfast nila ng matiwasay at walang gulong nangyari. Naging professional din naman siya sa pakipag-usap kila Maximus at Rowan. Kahit na alam ng karamihan na mainit pa rin ang dugo ng dalawa sa isa't isa. Stella, are you okay? Lapit na sabi ni Perlita sa kanya na ikinatango naman niya dito. Of course, Perlita. Gusto ko nga pala ulit na magpasalamat sa'yo. Kung hindi mo sinundan ang anak ko, ay malamang hindi namin siya inabutan ng buhay. Mahinang sabi niya sa pinsan na ikinailing naman ito. Para saan pa't pinsan mo ko? Isa pa, hindi ka ba talaga magsasampa ng kaso, Stella? Hindi na, Perlita. Ayoko na ng gulo. At isa pa, after this, aalis na kami. Babalik na kami sa Canada. What? Gulat na tanong ni Perlita sa kanya't napalakas yun. Perlita naman, suway na sabi ni Stella na ikinahingi naman ito ng tawad. Pero yes, babalik na kami sa Canada. Mas mahalaga sa akin ang safety ng anak ko, Perlita. Natahimik si Perlita dahil sa sinabi ni Stella at maya-may napatango na. Ikaw, kung anong decision mo. Basta kontakin mo ko once na nandun na kayo, okay? Gusto ko pa rin makausap nila mama at papa. Napangiti si Stella dahil doon at niyakap niya si Perlita dahil sa sobrang tuwa. Laking pasasalamat niya talaga at meron pa siyang kamag-anak. Pakiramdam niya hindi pa siya nag-iisa lalo na't nandyan ito na masasandalan niya sa oras ng pangangailangan. Matapos mag-usap ng mga ito at bumalik na si itaas si Stella upang magpahanda sa pagliligo sa dagat. Siyempre kasama niya rin ang anak at ang suot nito ay one piece na kulay itim. Sa Stella naman ay two piece na kulay itim. Lalong lumabas ang kaputian ni Stella at ang magandang hubog ng kanyang katawan. Pero siyempre bago sila pumunta sa beach at nakasuot muna sila ng bathrobe. Miss Stella, Johanna, masayang bati ni Cynthia sa kanilang mag-ina.
Hi Cynthia, bati ni Stella dito. Tita Cynthia, let's swim! Masayang sabi ni Johanna na ikinatango naman ni Cynthia at tumakbo na ng dalawa paalis doon. Naiwan si Stella na iiling-iling dahil iniwan siya ng dalawa. Stella! Napalingon siya sa tumawag sa kanya at nakita niya si Perlita. Nasuot nitong kulay violet na two-piece. Katulad niya maganda rin ang hubog ng katawan ng kanyang pinsan. Tunay nga na magkamag-anak sila, natawa siya sa isiping yon. Why are you wearing those? Paano ka makakabingwit ng mga hati sa paligid ha? Pilyang sabi ni Perlita ang ikinatawa ni Stella. Hati? Sino naman? Taas na kilay niyang tanong. Sino pa ba? Diya yun? Look! Hinawakan ni Perlita ang baba niya at ibinalig sa isang parte ng beach. See? Ang hat nila. Tama si Perlita. Naroon si Maximus, Lance at Jo Marie. Masayang nag-uusap habang nakaupo sa buhanginan na tila nagsasunbathing. Sa may dagat naman ay nandun si Rowan, kasamang iba nilang ka-negotiate na may edad na, kaya masangat ang kagapuhan nito at kamatsuhan. Lahat sila'y topless at kitang-kitang magagandang katawan ng mga ito. Go on, show them what you've got, Stella. Sigaw ni Perlita na ikinaagaw ng pansin ng mga tao dahil sa lakas nun. Tinulak pa siya ni Perlita at hinila paalis ng bathrobe na suot niya. Napanganga ang karamihan dahil lumabas ang magandang hubog ng katawan ni Stella. Gulat man ay walang nagawa si Stella, kung hindi ang ngumiti sa kanila taas noong naglakad papunta sa dagat. Tila tumigil ang mundo ng mga naroroon kahit ang mga employees ni Stella ay nasa kanyang atensyon. Nang makarating siya sa dagat ay tila isang model si Stella na nag-dive sa tubig at matapos ang ilang sandali ay umahon din na tila isang nasa commercial na lalong kinanganga ng mga nakakita sa kanya. Wow! Ang ganda ni Miss Stella. Oo nga, ang sexy pa. Shit, talo tayo guys. Laway mo tumutulo. Sikong asar na sabi ni Lance kay Maximus na ikinasama ng tingin nito sa kanya. Si Jo Marie naman ay napailing sa narinig at nakangiting nakatingin lang kay Stella. Katatapos lang ni Stella na maligo sa dagat, nakikipasasalamat niya at nawalang atensyon sa kanya ng mga tao na naroroon at bumalik maya-maya sa kanilang ginagawa. Ayaw niya ng ganong sitwasyon. Sa bagay, ngayon lang siya lumabas sa public dahil na rin sobrang busy nito sa school. Eto Stella, here take this. Napahinto si Stella na sumalubong sa kanya sa Rowan at Maximus na kapwa may dalang bathrobe at inabot sa kanya. Nagkatingin na ng dalawa sa isa't isa dahil doon at katulad noong nakaraan ay tila mayroong kuryente na dumadaloy sa pagitan nilang dalawa. Si Stella naman ay nagulat dahil sa inasta ng dalawa, lalo na sa masamang tinginan ng mga ito sa isa't isa. Baka maulit na naman ang away ng dalawa at ayaw niya yung mangyari. Mabuti na lang at nakita ni Jo Marie ang tagpo ngayon. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa gawin ng mga ito at walang alinlangan siyang dumaan sa gitna ng dalawa na ikinalayo ng mga ito sa isa't isa. Ano ba kayo? Nagsisimula na naman ba kayo ng away? May hinang sita ni Jo Marie sa kanilang dalawa. Nagulat dahil sa ginawa niya. Lumingon si Jo Marie kay Stella at nagsalita. Stella, sige na, umalis ka na. Ako nang bahala dito. Tumango naman si Stella sa sinabi ni Jo Marie at dali-daling umalis doon. Nang may iwan sila ay masamang tingin ang ipinukol ni Jo Marie sa dalawa na sabay nilang ikinaturo sa isa't isa. Siyang nagsimula. Sabay na sabi ng dalawang iiling-iling si Stella habang nagsusuot ng kanyang bathrobe. Sakto na nakita niya si Cynthia na mag-isa sa isang upuan na naroroon sa tabing dagat. Hindi nagdalawang isip si Stella na tumabi sa sekretarya na busy sa kanyang telepono. Cynthia, pwede ba kitang kausapin sandali? Dahil doon ay kagad na naibaba ni Cynthia ang kanyang cellphone at napangiti nang makita si Stella. Mrs. Stella, just keep normal Cynthia at makinig ka sa sasabihin ko dahil hindi ko na ito uulitin. Pagkatapos ng event na to ay aalis na kami ni Johanna at babalik na sa Canada. I want you to handle the company here in the Philippines. Pero at the same time ay magiging based on Canada lang ang office ko. Second, gusto kong iatras mong kaso sa ex ko dahil hindi ko na maasikaso pa yon. Mababang linya ni Stella na siyang ikinanganga ni Cynthia. Sa kabilang banda naman inapangiti si Johanna nang makitang ama't umiinom ng juice isa-isa sa mga table na naroroon. Hindi nagdalawang isip si Johanna na puntahan ito at tabihan. Hello! Napalingon si Maximus na nagsalita at nakita niya nakangiting si Johanna. Why are you alone?
Tanong nito habang nakatingin sa view na kanina pa niya tinitignan. Malakas ang hangin ng paligid at rinig na rinig mong hampas ng alon. Sa dagat habang rinig din ang masasayang tinig na nasa tabing dagat. Pakiramdam ni Maximus ay nasa katahimikan siya ng mga sandaling iyon. Pero may mas katahimikan pa pala para sa kanya. Ang matitigan si Johanna. Simula nang ipa-DNA test niya ang bata at siya ay iba na ang tingin niya dito. Umaasa siya. Malakas ang pakiramdam niya. Anak niya ang batang nasa harap niya ngayon. Okay lang po ba kayo? Takang tanong ni Johanna. Hindi kasi siya nakukuha ng sagot dito kung kaya nilingon niya ang ama. Johanna, kamustang daddy mo? Mabait ba siya sa'yo? Mahal ka ba niya? Natigilan si Johanna dahil sa biglang tanong ni Maximus na yun sa kanya. Bigla-bigla na lamang itong nagtatanong. Tungkol sa daddy niya, ang totoo siya naman talaga ang tunay niya ama. What do you mean po? Wala sa sarili niyang tanong dito. Your father, hindi ba lihim lang ang tungkol sa'yo? Trinato ka ba niyang mabuti? Minahal ka ba niya? Agad na napatayo si Johanna dahil sa dugtong na tanong ni Maximus. Hindi niya alam kung bakit biglang naging interesadong ama sa katotohanan na yun, pero meron na siyang hinala. Hindi kaya alam na nito ang totoo. Hindi sa ayaw niyang malaman ng ama ang tungkol sa kanya pero inaalala niyang kanyang mommy. Ano na lang magiging reaksyon nito sa oras na malamang alam na ng daddy niya ang tungkol sa kanya? Aalis na po ako, tanging sabi niya at kahit gusto niya man lang sana itong makausap sandali bago siya umalis ay hindi na niya magagawa dahil sa nangyayari. Mabilis na lumipas ang umaga at dumating na ang araw na magsisialisan ng mga ito. Dahil na rin sa successful ang event ni Stella ay marami nagpasalamat sa kanya at sa loob ng halos 2 oras ay walang ibang ginawa. Si Stella kundi ang maghatid ng bisita paalis. Mabuti na rin at busy siya dahil hindi niya kailangang kausapin na mabilis si Maximus at Rowan. Ma'am, sure na po ba kayo? Malungkot na tanong ni Cynthia na ikinabuntong hininga ni Stella. Cynthia, I'm so sorry, but I have to do this. Mauna na kami ni Johanna. Johanna, let's go? Tawag ni Stella kay Johanna na kanina payakap si Cynthia at nagpapaalam dito. Mamimiss ng dalawang isa't isa, kaya hinayaan na muna ni Stella na makapagpaalam sila hanggang sila'y kinakailangan ng umalis. At dahil may kotse na ngayon si Cynthia ay hindi na nila kinakailangan na isabay ito. Habang nasa biyahe sila ay natulog lamang si Johanna dahil na rin sa kakaisip sa nangyari kanina. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa ina kaya mas pinili niyang manahimik. Nang makarating sila sa kanila ay dali-dali nag-empake si Stella at inimpake ang damit nilang mag-ina. Mommy, anak, later, kailangan na nating makaalis sa lalo madaling panahon. Dahil doon ay mas lalong nawala ng chance si Johanna. Nasabihin sa ina ang katotohanan at hinayaan na lang ito na mag-ayos ng gamit nito. Matapos ang halos 4 na oras at tapos na ring mag-empake si Stella. Nakapagbihis na rin ito at ganun din ang anak niya na tumawag si Jo Marie. Yes, paalis na kami. Sagot ni Stella nang ibalita ni Jo Marie na ilang oras na lang at flight na nila. Let's go, Johanna. Habang nasa biyahe sina Stella at Johanna ay biglang tumunog ang telepono ni Stella kung kaya't kagad niya itong sinagot. Hello? Bungad na sabi niya sa kabilang linya. Stella, totoo ba na pabalik na kayo dito ngayon? I'm sorry kung ngayon na lang ulit ako nakatawag. Sobrang busy kasi. Agad na bosesan ni Stella kung sinong nasa kabilang linya. Hindi na niya kasi tinignan kung sinong tumatawag. Nadine, it's okay. Naging busy din ako nitong mga nakalipas na araw and yes, pabiyahe na kami ni Johanna pabalik dyan. Ngiting sabi ni Stella na ikinalingon naman ni Johanna sa ina. Is that Tita Ninang? Excited na sabi nito na ikinatango ni Stella at ni-loudspeaker ang cellphone. OMG, Tita Ninang, we will see each other after some hours. I miss you so much. Natawa si Nadine sa kabilang linya dahil sa kanyang narinig. Ikaw talaga, Johanna. Saan mo nakuha ang energy mo na yan ngayon ha? By the way, I miss you too. See you soon. Hindi kasi sanay si Nadine na gano'n ang aura ng kanyang ina-anak, lalo na kilala niya ito bilang masungit at pilosopo. Kaya talagang nanibago ito ngayon sa paraan ng pagkausap sa kanya nito. I have a lot of things to share to you, Tita Ninang. See you soon!
Pagkasabi ni Johanna noon ay inalis na ni Stella ang pagkaka-loudspeaker nito. Hello, tawag pansin niya sa kaibigan. Hindi lang ang inaanak ko marami ikakwento sa akin, kung hindi ikaw din. Nalaman ko nangyari kay Jo Marie, kaya ikakwento mo sa akin lahat. As in lahat. Detalyado, walang labis, walang kulang. Natawa ng mahina si Stella na may kasamang pag-iling dahil sa sinabing yun ng kaibigan. Opo, alam ko rin naman na hindi ako makakataka sa'yo. Kaya wala akong choice. Ay wow, napilitan yarn? Natawa si Stella dahil doon. Kaya maging si Nadine ay natawa na lamang din at sabay silang tumawa. I miss you, Stella. Mabuti na lang at uuwi na kayo dito. Napahinto sa pagtawa si Stella dahil sa sinabi ni Nadine at napabuntong hininga. Pakaramdam niya tuloy ay naiiyak siya. Ang daming nangyari nitong mga nakalipas na araw at tanging si Nadine lang ang close niya na kanyang napagsasabihan. Wala siyang nililihim sa kaibigan at kahit na anong mangyari sa kanya ay kinikwento niya. Pero dahil naging busy sila pareho ay hindi na sila nakapag-usap pa. Pakiramdam ni Stella hindi pa siya makakapagpahinga at mabuti na lang ay makakasama na niya muli ang kaibigan. I miss you too, Nadine. See you after hours. Pagkasabi ni Stella noon ay binaba na niya ang tawag at napatingin sa anak na nakatingin din sa kanya at nakangiti. Are you excited to see your tita Ninang again? Yes, Mommy. Pati rin po sila Mamita at Papito. Ang tinutukoy nito yung mga magulang ni Nadine. Nginitian lang siya ng ina at ginulo ng bahagya ang buhok nito. Lara, did you contact my attorney? Agad na tanong ni Elliot sa kanyang secretary nang makarating siya sa opisina nito. Bukas na ang hearing nila ni Stella kung kaya kinakailangan niya makausap ito at isa pa, hindi pa siya tapos humanap ng ebidensya kaya kailangan niya magmadali. And also, did you cancel all my appointment today? Meron akong kailangang asikasuhin kaya aabutin ako ng maghapon. Dugtog pa nasabi nito at naupo sa kanyang survival chair. Actually sir, nakausap ko pong attorney niyo pero ang sabi niya sa akin hindi na daw po siya pupunta dito at ipinapabigay sa'yo to. Napakunot ang noon ni Elliot dahil sa pagtataka at napatingin sa inaabot ni Lara na isang envelope. Kinuha naman yun ni Elliot at agad na binuksan. Tinatras ni Stella ang kaso? Hindi makapaniwalang sabi ni Elliot nang mabasa ang nakasulat. Talaga po sir? Magandang balita po yan. Masayang sabi ng sekretary niya, ngunit napailing naman si Elliot. Hindi siya naniniwala na basta-bastang iatras ni Stella ang kaso, lalo na't nakikita niya ang galit sa mata nito. Ibang-iba ng Stella na nakita niya sa nakalipas na 4 na taon, kaysa sa Stella na una niya nakilala. Ibabalik ko na po bang schedule niyo for today, sir? Tanong na sabi ni Kira na agad ikinailing ni Elliot. No, tuloy ang plano ko na alamin ang katotohanan. Hindi ako papayag na ako ang sisisihin ni Stella. Tulong ko na rin ito kila tito tita dahil sa kabutihang ipinakita nila sa akin. Pagkarating ni Stella at Johanna sa airport ay nakita kagad nila si Jo Marie na hinihintay sila. Agad naman sila nitong sinamahan para sa informations nila at baka lipas lang ang kalahating oras ay okay ng ticket nila. Naghihintay na lamang sila na flight nila na tawagin. Thank you Jo Marie, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka dito. Sabi ni Stella sa kaibigan, habang nakamasid sa paligid na puno ng tao na busy sa kanilang ginagawa. Si Johanna naman ay nasa isang tabit gamit ang cellphone nito, habang silang dalawa ay medyo lumayo sa anak para makapag-usap. Handa akong tulungan kayo palagi Stella. Isa pa, kilala ko si Max. Napangiti at napatango si Stella dahil doon at napatingin sa kaibigan dahil meron siyang maalalang itatanong dito. Pwede mo na bang ikwento sa akin kung anong nangyari kay Maximo sa Trowan? Hindi ba magkakaibigan kayo? Natigilan si Jo Marie dahil sa tanong ni Stella, ngunit napabuntong hininga na lang maya-maya. Ipinangako niya nga pala na ikakwento niya ang totoo kay Stella. Napatango siya at magsimulang magkwento sa kaibigan. Max, dumating ng result ng DNA test. Napahinto si Maximo sa kanyang ginagawa nang sabihin niya ni Lance. Agad niyang kinuha ang envelope ni pinatong ni Lance sa table niya at binuksan yun. Anong sabi? Usisa na tanong ni Lance sa kaibigan. Ngunit ito'y tila natigilan na sa kanyang pwesto dahil walang nakuhang sagot si Lance at inagaw niya ang envelope at tinignan yon.
99.9 positive. Takang tanong ni Lance at napatingin pa sandali kay Maximus. Natulala na ngayon. Muli siyang napatingin sa papel na hawak dahil sa pagtataka at binasa yon. Maya-maya pa'y natigilan siya at napaisip. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Johanna at ang asta ng ugali nito. Madalas ay kung tawagin siya nito'y Mister, na tanging ito lang ang tumatawag sa kanya, lalo na't bata pa to. Anak mo si Johanna? Gulat na sabi niya at ngayon lang nag-sink in sa kanya ang huling linya na sinabi sa kanya ni Maximus ng araw na ipa-DNA test niyang dalawa. Natauhan si Maximus dahil sa sigaw ni Lance at kagad tong lumayo. Kailangan kong puntahan ang anak ko. Magkakaibigan kami nila Lance, Max at Rowan. Panimulang sabi ni Jomari na tila binabalikan niya nakaraan. Mr. Maximus Goldman, malakas na sigaw ng teacher ni Maximus sa hallway na kung saan basa na ito ng tubig na mayroong food color. Ran! Tawang sigaw ni Maximus kila Lance, Jomari at Rowan. Silang apat ang pinakang kilalang makukulit na estudyante sa Moon University. Ang pinakang sikat na university sa buong Pilipinas. Maraming nagsasabi na tanging sikat at mayayamang tao lamang ang nakakapasok doon dahil sa mahal ng tuition na siya namang tunay. Pero sa kabila ng magandang reputation ng eskwelahan ay syempre meron ding pangit na part at sikat si Maximus Goldman sa usaping yon. Doon niya nag-aral si Maximus simula na magkaisip siya. Si Rowan ang unang-unang nakilala ni Maximus at naging close niya dahil na rin magkaibigan ng kanilang mga magulang. Samantalang si Jomari naman ay grade 3 na nila nakilala. Si Lance ay anak ng pinagkakatiwalaang anak ng daddy niya na siyang nagpapaaral dito. Sa kanilang apat, si Lance ang pinakamatino, ngunit walang magawa para pigilan ang mga to. Si Jomari naman ay kalmado lang at kung ano ang trip na magustuhan ni Maximus ay nagugustuhan din ito. Kaya palagi nakasabay dito ang binata. Ganon din naman si Rowan. Ang kaibahan lang pareho si Rowan at Maximus na walang kinatatakutan. Gagawin nila kung anong gusto nila at dahil mayaman ang mga ito ay wala namang magawa ang mga teachers. At saan kayo pupunta? Kusang napahinto ang apat sa kanilang pagtakbo nang sumulpot ang ating Maximus na si Arabella Goldman. Matangkad si Arabella na namanan niya sa kanyang ama. Ang buhok nito'y abot sa kanyang bewang at wavy yon. Ang mga mata naman niya ay may pagka-brown, makapalang kilay at pilik mata, natural na mapupulang labi. Siyang paborito ng lahat, ang crush ng buong school. Hindi nila masisisi ang mga ito dahil tunay na maganda si Arabella. Kamukhang kamukha na mayapang ina nilang magkapatid. Get out of our way, ate, sabi ni Maximus na ikinataas naman ng kilay nito. Hindi ako aalis hanggat hindi kayo bumabalik sa room nyo. I know na may ginagawa na naman kayong kalokohan, kaya mag-sorry kayo. Napairap si Maximus in a manly way. Ang ate niya talaga ang laging sagabal sa mga trip niya sa buhay dahil na rin itong president ng SSG. Laking pasasalamat niya't last year na nito sa high school at magko-college na. Iba ng schedule nito. Let's go! Tanging sabi ni Maximus at bumalik kaya sumunod ang tatlo. Kahit naman na ganun ay mahal na mahal niya ang ate. Ito lang ang tanging nagmamahal sa kanya, tinuturing siyang pamilya. Kaya mahal na mahal niya to. Bukod pa sa kamukha nitong mami nila. Pakiramdam ni Maximus ay kasama pa niya to. Ganda talaga ng ate mo, Max. Bulong ni Rowan sa kanya na ikanasiko niya dito at nireklamo nito. Ligawan mo na kasi Rowan, baka maunahan ka pa. Tawang sabi ni Lance na ikinatawa nila. Tumigil kayo at baka mabugbog ko kayo. Seryosong sabi ni Maximus na ikinataas nila ng kamay bilang pagsuko. Nang ipinanganak si Maximus ay ang siya na ring pagkamatay ng kanilang ina. Hindi kinain itong panganganak kung kaya ito nawala. Simula din nun ay parang hindi lang inang nawala sa kanilang magkapatid kung hindi pati daddy nila. Hindi nito matanggap ang pagkawala ng taong pinakamamahal niya. Kung kaya isinubsob nitong sarili sa trabaho at mataas ang expectations nito sa magkapatid. Kay Maximus naman ay galit ito ni hindi siya tinrato na tunay na anak. Kaya naging rebelde din si Maximus para lang makuha ang atensyon ng ama. Ngunit kahit minsan hindi man lang ito makapunta sa school, tanging ang ate niya lang ang narariyan para sa kanya. Si Arabella ang paborito ng ama nila, lalo na't kamukhang kamukha nito ang kanilang ina. Wala namang problema si Maximus doon dahil wala na siyang pakialam sa ama. Basta nandyan lang ang ate niya. Sa lumipas na mga taon ay naging si Rowan at Arabella
dahil na rin kilala niya ang kaibigan ay boto siya dito. Kaso nangyari ang isang gabi na hindi inaasahan ni Maximus. Matapos siya bigla lang nawalang ate niya na parang bula. Nasa bakasyon ito mag-isa ng lumbog ang sinasakyan nitong yate at hindi na ito makita pa. Simula noon ay hinanap na nila ito kung saan-saan at nalaman ng daddy nila ang pag-uusap nila ng ate niya kung kaya sinisi siya ng ama. Nalaman din yun ni Rowan na hindi sumusuko sa paghahanap sa nobya kung kaya galit na galit ito sa kaibigan. Simula noon ay naging magkaaway na silang dalawa, maging ang ama ng dalawa ay naging magkaaway dahil nadamay sa kanila. Hanggang lumipas ang taon at hindi na makita ang ate niya at doon na nila kinonsider na wala na ito. Yun ang dahilan kung bakit magkakilala kami. Walang nakalabas sa school tungkol sa pagiging magkaibigan nila dahil binayaran nilang mga tao upang itikom ang bibig nila. Hindi nakasagot si Stella dahil sa kanuwentong yun ng kaibigan. Yun palang dahilan. Sa wakas ay alam na niya ang totoo. Where is Stella? Seryosong sabi ni Maximus kay Cynthia nang makarating ito sa opisina ng babae. Si Cynthia naman ay nagulat dahil doon at nakita niya nakasama nito si Lance. Si Mrs. Stella po, wala po siya dito. Then where is she? Sigaw na sabi nito na ikinagulat naman ni Cynthia. Max, kumalma ka. Tinatakot mo si Cynthia. Hawak na sabi ni Lance sa braso ng kaibigan. Cynthia, sabihin mo na lang sa amin kung nasaan si Stella kasi may mahalaga kami sasabihin sa kanyang personal. Kalmadong sabi ni Lance dito. Ganun po ba? Naku, huli na po kayo. Paalis na ng bansa si Miss Stella kasama si Johanna. Sa akin nga po hinabilin tong kumpanya. What? Hindi makapaniwalang sabi ni Lance at agad na napalingon sa kaibigan. Napakuyom ng kamao si Maximus dahil sa narinig at nagsisimula ng tumibok na mabilis ang puso niya dahil sa inis. She can take away my daughter. Di na sabi ni Maximus at dali-daling umalis doon na ikinasunod naman kagad ni Lance. Sandali Max, samantalang si Cynthia naman ay naiwang nagtataka. Tama bang naririnig ko? My daughter daw? Napailing na lang si Cynthia at bumalik sa kanyang ginagawa. Saan ba tayo pupunta Max? Tanong ni Lance habang nagdadrive ang kaibigan. Pipigilan silang makalayo. Dahil doon ay nagets kagad ni Lance kung saan sila pupunta. Sa airport, makalipas lang ay halos 1 oras. Napagpapalipad ni Maximus sa kotse ay naroon na sila. Walang pakialam si Maximus sa mga tao at pilit niyang iniiwasan ng mga ito. Max, ang lawak ng airport. Saka sigurado ko bang nandito pa sila? Hingal na sabi ni Lance na huminto sandali si Maximus. May puntong kaibigan niya pero wala siyang balak sumuko. Kahit ni isa-isahin pa niyang terminal doon na hahanapin niya mga ito. Hindi niya pinansin si Lance at tumakbo siyang muli. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo'y napahinto si Maximus. Kung kaya napahinto rin si Lance. Nakita ni Maximus si Jomari sa may glass wall, kung saan kita ang mga eroplano nagti-take off habang kumakaway na tila may kinakawayan. Biglang nag-sink in sa kanyang lahat. Nagkaibigan si Stella at ang girlfriend ni Jomari. Hindi malabong wala itong alam. Isa pa pansin niya na close ang dalawa. At itong kumausap kay Stella nang hinahanap niya si Johanna na anak niya. Nandito siya sa airport kung kailan aalis si Stella at Johanna. Dahil sa napagtagpi-tagpi niya sa kanyang isipan, ay naglakad siya ng mabilis palapit kay Jomari. Hanggang sa tumakbo na siya. Max, saan ka pupunta? Tanong ni Lance, ngunit hindi siya nito pinansin. Maya-may hinawakan ni Maximus ang balikat ni Jomari at tinarap ito sa kanya. Pagkatapos ay sinuntok niya to. Ah! Agad na daing ni Jomari nang kamaong dumapo sa pisngi niya. Max! Gulat na sabi ni Lance at agad na lumapit dito. Hindi pa nakontento si Maximus at sinuntok niya muli ang kaibigan. Max, what the heck? Reklamo ni Jomari sakto na dating ni Lance. At nilayo niya si Maximus dito. Max, tama na, ano ka ba? Sabi nito at napatingin sa sinuntok na kaibigan. Jomari, anong ginagawa mo dito? Nasaan ang anak ko, Jomari? Nasaan sila? Alam kong alam mo kung nasaan sila. Sigaw ni Maximus na ikinatingin ni Lance dito. Katulad ni Maximus ay kagad na pumasok sa isip niyang pagiging close ni Stella at ni Jomari. Ibig sabihin may alam ito? Paano mo nalaman? Gulat na tanong ni Jomari na ikinainis lalo ni Maximus at gusto pa sana ito suntukin. Pinigilan lang siya ni Lance.
Gago, wag mo kong ululin, Jo Marie. Tinago mo sa akin ang totoo. Tinago niyo sa akin ang totoo. Hindi alam ni Jo Marie kung paano nalaman ni Maximus ang totoo. Pero wala siyang balak na sabihin dito ang totoo. Hindi siya papayag na madami na naman ang dalawa sa gulo ni Maximus. Oo, wala na sila dito at alam kong totoo. Pero hindi ko sasabihin sa'yo kung nasaan sila. Hindi mo malalaman. Lalong nagalit si Maximus dahil doon. Mabuti't pinipigilan ito ni Lance. Sakto na napansin ni Lance ang maraming tao sa paligid na kinatauhan nito. Max, nasa public tayo. Bulong nito sa kaibigan at doon lang kumalma unti-unti si Maximus. Agad siyang humiwalay kay Lance at masamang tumingin kay Jo Marie. Sumunod ka, mag-uusap tayo. Tanging sabi nito at umalis na ito doon na kusang nagkaroon ng daan sa kanya sa gitna ng madaming taong nanunood sa kanila. Ano ang gagawin ni Maximus ngayon na lamang umalis ng bansa si Stella kasama ng anak nila? Magagawa kayang aminin ni Jo Marie ang kinaroroonan na mag-ina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.